sir, yung po sinasabing yun, yung po kasi binigay doon sa mga tumulong po sa kanila na mag-ako ng mga uling. Sherman, wag mo na ako paikot-ikutin. Anong safety? Problema niya na yung kung mawala yung kanyang motor, mawala ang kanyang pala. Bakit? Kuwang ka ba? Security agency ka? Bangko ka ba? Napag-imbakan? Pinagnakawan na ng mga uling na paninda niya sana, pati pera at iba pang kagamitan, kinikikilan pa ho siya ng 10,000 pesos ng kanilang barangay. Bawal yan. Dahil ang sinasabi, lumabag siya sa ordinansa sa Tanza, Cavite. Well, narito po ang aming report. Aminado si Jeffrey Balerno, 29 anyos, na may nalabag siyang ordinansa dahil sa bawal na pag-uuling sa Barangay Punto 1, Tanza, Cavite. Pero ang hindi niya matanggap, giniba ng kanilang negosyo, ninakaw pa ng mga kawani ng barangay ang kanyang mga kahoy at iba pang kagamitan, maging cash at ang kanyang motorsiklo. Hiningan din daw siya ng 10,000 cash kapalit ng mga nakumpiskang gamit. Sama, mababawi po namin lahat ng namin doon. Yung kahoy po, tsaka yung mga gamit namin. Ang sabi po sa amin, nagbigay po kami ng 10,000 ma'am na mabawi namin yung mga kahoy. Mismo ang kapatid ng kapitan ng barangay na si Jesus Clamosa na isa namang tanod ang humingi sa biktima ng pera. Ayo ate, Hindi, pwede ba 10 na lang po? Para makaano naman kami. Kaya ba? Kung kaya lang, baka sakali. yung sa totoo lang, yung 10 yun, ako yung hindi madamot. Sa mga tao lang talaga lahat yun. Hugas kamay naman ng kapitan at sinabi na handa niyang ibalik ang mga gamit na kinuha ng barangay. Wala rin daw siyang kinalaman sa ginawa ng kapatid. Basta yung bibigay ko lang, yung nandito po sa akin, yung nakuha po ng mga tao na dinala rito. Hindi ko ho alam. Pagka sa kona, sa akin pa nga ho, hingian ng mga ibang mga nag-aalaga dyan eh. Pero yung ako ho, ang babayaran, o mga tauhan ko, hindi ko ho alam. Palusot naman ang kapatid ni kapitan para raw sa nagbantay ng mga gamit ang pera na hiningi niya. Mga tao na naandoon na pirming nagbantay doon sa kahoy ninyo at para hindi maperwisyo, yun ang kanilang binayaran. Hindi po sa amin, hindi po sa barangay. Inilapit namin ang problema sa lokal na pamahalaan ng Tanza na agad nangako ng aksyon. Kapag napatunayan natin na nagkasala talaga to at lumabag sa batas, wala tayong magagawa kundi i-implement kung ano yung what is right. No? So kung kailangan sampahan natin ang kaso, sasampahan natin ang kaso. Nabunyag naman na aabot sa 2 truck ng uling na nakumpiska sa iba't ibang operasyon ang nakatambak sa barangay na hindi ipinaalam sa Menro. Ito, kasama na natin ang ating Menro, kinakailangan papuntahan agad yan. No? Ano ang dahilan? Bakit yan naandyan? Itinatago mo ba yan? Or hindi mo isinusurrender sa local government? Agad ding binawi ng lokal na pamahalaan ang mga uling na kinuha ng barangay. Inihahanda naman ang mga kasong isasampa sa mga opisyal ng barangay. Kasama si Mel Patero at Alan Esguera para sa Tutok Tulfo COVID-19 Update, Kim Formalino, Radyo Pilipinas. Nasa kabilang linya po ng aming telepono si Undersecretary Epi Densing III ng Department of Interior and Local Government. Magandang umaga po, Yusek Densing, sir. Magandang umaga po, Ka Erwin. At mag-uuling na tiga Tanza, Cavite. Aminado naman po siya, may violation po siya yata sa environment. Pero ang hindi niya po matanggap yung kanyang mga produkto na uling na ibibenta sa palengke, yung kanyang mga gamit, pati yung kanyang motorsiklo, sir, kinuha po ng barangay. Pwede ho ba naming ilapit ho ito dyan sa DILG kasi sobra naman ho ang paglapas sa kanya ng mga otoridad. Sir. Opo, para sa aming pananaw, maaaring hindi siya or pigilan siyang magnegosyo dahil nga bawal yung kanyang ginagawa, pero dapat yung kagamitan ibalik sa kanya. At sana po, kung maibalik man, pagsabihan na rin siya na sumunod naman po kung anong panuntunan sa kanilang lugar. Ang problema, sir, winasak yung kanyang bahay-bahay, sir. Winasak. Hindi lang po yan ang barangay, pati ng Menro ho yata. So, ilalapit namin kung makakuha po ko ng detalye para mapag-aralan mo natin kung kailangan din pagsabihan ng barangay tungkol dyan. Kasi gamit po yan personal at pribado. Unless yung gamit ay criminal object, pwede ko nilang gawin yan. Pero kung hindi naman po dapat, usually sinusoli dapat po yan. Dapat to. At kinikilan pa daw ho, sir. Kinikilan pa siya ng 10,000 para ibalik ang kanyang gamit. Ayan, hindi na po pwede yan.
administrative charge or baka criminal charge na po ang pwede natin ipataw sa mga opisyalis ng barangay kung talagang napatunayan ginawa nila yan. Maraming salamat po, Undersecretary Epimaco Densing III ng DILG. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Chairman Anacleto Clamosa. Isasauli mo ba yung mga kinagkukumpiska ng kapatid mo, pati yung motor niya, isusuli nyo ba o isasauli ninyo? Isa lang ho pagpipilian mo. Sir, nandito po sir yung time na yun. Dito ko po itinago sa barangay hall. Yung pinadala ko po rito, yung pong mga gamit nila. Bakit At ho? yung pong mga uling na dala na po sa municipal natin. Isusuli mo ba yung mga gamit niya? Opo sir, hindi po naman kinuha yun na ikay para sa amin. Bakit mo kailangan kukunin kung hindi mo? Ikaw naman. Isoli mo na yan ngayong araw. Naintindihan mo, Chairman? Isoli mo na, okay? Opo sir, yung kailangan na po, ipapabalik po namin doon kasi doon ko po sir nilagay sa dito sa ilalim ng barangay hall. And then doon yung pong mga uling at saka po yung mga drum doon ko po inilagay sa cover ko. Ibalik mo na lahat yan dahil sabi ng DILG, mali yan. Pwede lang pagsabihan ninyo kung nagka-violation ng ordinansa or tikitan ninyo. Pero yung kukumpiskahin mo yung gamit ng pobre, panghanap buhay niya, mali. Number 2, kayo rin ba nagwasak ng kanyang bahay? Yung mga struktura doon? Sir, hindi po kami ang nagkwento. Sino ang nagwasak nun? Kaya nga sino nagwasak? Kasi ang sinasabi niya mga tiga-barangay ang nagwasak. No sir, hindi naman po sir kami mga barangay ang nagwalat noon. Hindi naman po pwede yun. Kasi marami po mga taong puntahan doon. Alam niyo naman po sir, marami mga nakikiuwi doon. Yung kanyang motorsiklo, nasa kapatid mo raw. Wala po sir. Yung pong motor na ando ito, nakita na wala pong gulong yun. Kaya nga. Alright, kaya may gulong yan. Kaya wala. Isoli mo yung mga gamit niya, pati ang motor niya. Number 3, bakit hinihinga ng kapatid mo ng 10,000 itong pobre? Hindi sir, yung po sinasabing yun, yung po kasi binigay doon sa mga tumulong po sa kanila na magkuha ng mga uling. Yung po. Yun ang sagot mo? Kaya kayo humihingi ng 10,000 para tumulong sa, hindi ba trabaho ninyo yun? Number 1, hindi na ba kinupis kayo mga uling, Chairman? Sir, hindi po kami nangingi. Sila po ang nagbigay na pambayad ng Sir, pakinggan mo yung report namin, nakunan kayo ng video, yung kapatid mo nagtatawaran at sinasabi, kaya yung 10,000 na yan, pambayad sa mga nagbantay. Yun po, hindi ko po nalalaman, sir. Alam nyo, sasabit yung kapatid nyo, pati kayo sasabit, Chairman. Well, anyway, isoli mo na yung mga gamit niya ngayong araw, nakikiusap ako, bago maging huli ang lahat. Naintindihan mo, Chairman? Sir, hindi naman namin kinakanya yun. Iginawa lang namin, sir, para safety doon. Chairman, wag mo na ako paikot-ikutin. Anong safety? Problema niya na yung kumawala yung kanyang motor, mawala ang kanyang pala. Bakit? Kuang ka ba? Security agency ka? Bangko ka ba? Napag-imbikan? Pasensya na kayo, sir. Ibalik mo yung mga pala. Gusto ko pag sinulit, tatawag yung tao na yan sa akin sa telepono ko at sasabihin, Sir Erwin, nasuli na po ni Chairman. Naintindihan ninyo? Doon ko na lang, sir, ibabalik sa way na yun, sa place na yun. Kaya nga po, ibalik nyo bago mag alas 4 ngayong hapon. Naintindihan, no? Sige. Yung sinabi mo, sir, sasabihin namin yan. Opo, dahil may violation ho kayo. Sige na po, larga na, maggagayak na kayo, isoli nyo na yan.